Hello everyone! Narito, agi na madalas mapagkamalang aswang dahil sa kakaunti lang ang nakakakilala dito. Matutuklasan natin kung bakit sila tumatalon sa tubig, bakit sila nagtitipon-tipon at nagkukumpulan sa tubig. Paano nga ba nagkaiba ang mga pagdating naman sa mga manta ray ay wala kang dapat ikakatakot dahil ang mga manta ray ay walang panusok sa buntot kaya't ligtas itong lapitan ng mga tao. Dahil sa kanilang malalapad na palikpik, nakakayanan nitong lumangoy ng paiba-ibang direksyon. Kaya nitong tumimbang sa mahigit sa 1,200 kilos. At kaya niya ring humaba sa mahigit sa 23 feet. Dahil sa kanilang suka, tinaguriang itong pinakamalaking isda sa karagatan. Ang pagkain ng mga manta ray ay ang mga pinakamaliliit na nilalang sa karagatan. Nagtataka ba kayo kung bakit palaging nakanganga ang mga manta ray habang lumalangoy? Dahil sinasagap nito ang mga plankton o mga maliliit na nilalang na nagkalat sa paligid. Yung nakikita niyong parang sungay, tinatawag itong sipali. Mahalaga sa mga manta ray ang parang sungay dahil malaking tulong ito upang kumolekta ng kanilang pagkain. At tuwing busog na ang mga manta ray, ay bumibisita ito sa coral reef upang magpalinis ng kanilang balat sa mga cleaner brush. Ang mga cleaner brush ay ang mga kumakain ng mga parasitiko na dumidikit sa balat ng mga manta ray. Kinakain din nito ang mga dead skin upang maging mas malusog ang mga balat ng mga ito. Bakit nga ba tumatalon ang mga manta ray sa tubig? May mga isda na gaya ng remora fish na sumasabit o nakikiangkas sa mga manta ray. Gayunpaman, malaking problema sa mga manta ray dahil bumabagal ang kanilang paglangoy sa tuwing may mga nakadikit na remora sa kanilang balat. Dahil dyan, nakaisip ng simpleng paraan ang mga manta ray upang matanggal ang mga remora fish. Isa-isa silang tumatalon sa tubig. Sa ganitong pamamaraan, natatanggal ang mga nakikiangkas na mga remora fish. Kaya nilang tumalon hanggang sa 3 feet. Ang tawag sa ganitong style ay breaching. Naniniwala ang mga dalubhasa na ginagamit ang breaching o pagtalon upang makipag-communicate sa kapwa manta ray o makapanligaw sa mga babaeng manta ray. Nagaganap ang mating season tuwing buwan ng Oktubre hanggang Enero. Nagtitipon-tipon ang mga babae at lalaking manta ray upang bumuo ng malaking grupo. Tinatawag itong squadron. At kapag mabuntis na ang babaeng manta ray, dadalhin niya ang kanyang baby sa loob ng 1 taon. At pagkalipas ng 1 taon, manganganak na ito. Ang tawag sa baby manta ray ay pups. At ang haba ng buhay ng mga manta ray ay umaabot sa 50 years old.
Napag-alaman ng mga scientist na walang magkakaparyas na spot sa tiyan ang mga manta ray. Ang pagkakaiba ng spot sa tiyan ay nagmimistulang pagkakakilanlan ng bawat isa. Mahalaga ang spot na ito dahil dito natutukoy ng mga scientist ang pagkakilanlan ng mga manta ray. At sila din ang pinakamatalinong isda. Malaking kawalan kapag may isang pinapatay na manta ray. At ayon sa International Union for Conservation of Nature, ang mga manta ray ay nasa peligro na rin maubos ang mga ito. Dito sa Pilipinas, iligal ang pagpatay sa mga manta ray. Pero kung panatilihin mong buhay ang mga manta ray kaysa patayin, kaya netong humatak ng libo-libong mga turista dito sa Pilipinas. Sikat ang lugar ng Masbate at Sorsogon kung nais mong makakita ng mga naglalakihang manta ray. Kapag maraming turista, marami ding lokal ang mabibigyan ng pangkabuhayan. Kaya dapat huwag hulihin at katayin ang mga manta ray dahil mas marami ang matutulungan nito. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!